ang nakikita ko, kaya nga sinasabi ko, hindi siya nagpapatakbo ng Pilipinas. Alam ko, ako kita ko yun. Hindi siya Sino nagpapatakbo ng Pilipinas? Asawa niya. Asawa niya. Diba? Kasi, hindi nga siya ganun. How can you be a president if you cannot even face the people? Diba? Bago ka maging leader, kailangan, kaya mong harapin, diba? Ang tao. Diba? Kahit mapanegosyo pa yan or anything. Lalo na presidente ka, you need to be answerable to the people. Diba? Miss Cathy, nakita mo sila paano maging high, di ba? Ano itsura ni PBBM at saka ano itsura ni Lisa Araneta Marcos pagbangon? Mahilig sumayaw. Sayaw ng sayaw. Tsaka happy. Tsaka si Lisa yun. Si BBM kasi very siya eh. Diba sabi ko nga, very reserved in a way. So, no first time ko siya na-meet, masumit siya. Okay. Si BBM. Feeling ko that time kasi nasiraan na. Alam mo yun? Pero, kasi ngayon ko lang nare-realize. Kasi diba, 10 years siya na eh. Alam niyo po, audience, sa 10 years, dahan-dahan kong nadadissect yung mga stories eh. Yung parang naalala mo in the process. So, na-realize ko tinanong ko pa nga si Tony Boy doon. Sabi ko, hindi siya people person, no? Sabi niya, oo. Hindi. Kasi sabi niya, hindi nga yung bagay maging politician. Kasi hindi siya people. Oo. Tapos sabi ko, nag-usap pa kami, alam mo, in a way, kasi meron yan trauma response. Kasi parang all these years, parang nababawi siya eh. Tapos bata pa siya, tingin sa kanya, masama ugali nila, corrupt sila and all. So naiihiya siyang makipag-engage siya, hindi niya kilala talaga. Pero syempre from the distance, nakikita mo sila, sabi mo nagkakantahan, inuman, happy-happy, di ba? Ang isang Lisa Araneta Marcos ba, clingy or touchy sa mga ka-jamming na lalaki? As naman. Parang siya, parang friendly, di ba? Friendly, yung friendly. Yung ganyan, di ba? Hindi mo nakita yun? BBM was also not very people-oriented. Or people umiiwas siya, di ba? Oo. At kung hindi kanya core group, you have to, kapag at may message siya, it has to course through someone, the core group niya. Yeah. At ibababa na lang. Nahihirapan siya mag-trust. Nakita mo ba ang isang Lisa Araneta Marcos na binubulyawan ng isang Bongbong Marcos? Hindi ko yun nakita, pero alam ko nangyayari yun. Kasi nakwentuhan ako ng isang beses lang talaga ni Tony Boy. Sabi niya, bulyawan or bugbugan? Bastos daw. Hindi niya gusto. In so many occasions na nakasama ka sa grupo nila, did you see the First Lady na actual niyang sininghot ang isang white powder? Sa akin, nung inoperan niya ako, di ba? It was an offer, but did you see her like do the thing? With them. Pag pumunta na sila doon, tapos they did it. Okay. From the distance, no? Oo. Kasi alam mo, humihit. Yes. Ano yung humihit? Sumisinghot. Oo, sniff. Oo, sinisinghot. Tama ba? Sniff. Sa ilong. Sa ilong. Hindi kasi ako naninigarilyo. Oo, yun ang hit pusok eh. Oo. So sa ilong. Oo. Na nakikita mo from afar na ginagawa talaga. Yes. Sino pinaka-worst na malasing sa mga personality pa lang na binanggit mo? Yung binanggit natin dahil. Sino pinaka-worst na malasing sa kanila and mabangat? Si Anton. Si Anton. Anong ginagawa ni... Second si Tony Boy. Anong ginagawa ni Anton pag nalalasing? Lousy. Tapos, loud. Tsaka, alam mo yung siya, ang dumi. Alam mo yung, yung lumalawan. Yung sweat, sobra, no? Ganun talaga sila. They smell. You smell it if you do drugs. Yun. Iba. Alam mo yung, nakakasad nga. Kaya nga sinasabi ko to palagi, even with my kids, yung nangyari na sa anak ko, sabi ko, galit na galit. Sabi, tanga-tanga mo. Bakit mo ginagawa? Napakatanga mo. Feeling ko kasi lahat ng nag-drugs tanga. Okay, you mentioned your nung nahuli mo siya, nalulung na ba ito? Hindi, kasi less than a year. Okay. Pero it's starting there. Kasi cocaine talaga super addictive daw yan eh. I don't know pero kasi I never used it. Pero lahat ng sinabi ko na ang hirap na raw tanggalin, hindi mo matatanggal na long term use. Tignan mo naman yung nakaupo ngayon. Correct. Sa bagay, ex ko, di ba? From the time na bata pa siya, meron na. So sa tingin mo up to now, gumagamit pa rin ang isang Bongbong Marcos? I think so.
may manifestations of nakita ko rin mga interview niya, yung grinding, yung gano'n siya. Yung tumitigas yung dito. Yan ang tingnan nyo sa mga cabinet members. Tingnan nyo, tapos yung skin, yung mga mata, yung skin nila, grayish, brown, yung mga gano'n. Si Sandro Marcos, bumisita ba minsan sa bahay niyo? Ay, hindi. My daughter is the one going there. Okay. May kagrupo sila. Kasama rin sa USB, of course, si Sandro. Syempre, just in case, di ba? Sa mga Duterte, sa mga Duterte kids, of course, taga Davao ka. Hindi ako taga Davao. I mean, natira ka sa Davao. Yes. Natira ka sa Davao. Okay. Natira ka sa Davao, and of course, naririnig mo ang isang Baste Duterte, Pulong Duterte, and Sara. May narinig ka ba kahit minsan na gumagamit sila or sangkot sa ipinagbabawal nila? Alam mo, nakakatawa, hindi ko sila close. Right? Hindi sila close. So, basically, hindi sila close. So, ang nangyayari sa akin is, si Tony Boy ang close kay PRRD. Okay? And si Tony Boy, ina-isolate niya ako. Hindi ako lumalabas sa Davao. He doesn't want me to attend events. Sabi niya, wag ka attend, even here in Manila, sabi niya, wag ka pag-chismis sa kanila, mga chismosa yan, mga inggitera. Ganun ang tingin niya sa society. So, pinaprotect ka niya. Sinishield niya ako. And you feel the sincere naman yung pag-shield. Exactly, yes. I learned from him with that. Okay. Sincere naman. Kasi like, imagine mo kung naghiwalay kami, tapos, kasi wala na nga ako bawal ako masyadong makapagkaibigan. Kailangan pili niya. So, imaginein mo, kapag kunwari, naging close kayo mga yan, tapos eto ngayon nangyari sa akin, nilaglag ako ng lahat, iniwan ako sa ere. Di ba ang sakit? Kasi meron din ako mga, I thought friends ko na kaibigan din niya, na parang, I thought ate ko na, like a sister to me, parang, syempre,